Nalubog sa baha ang ilang lugar sa Oriental Mindoro dahil sa low pressure area, ang dating bagyong Wilma. Nagmistulang ilog ang National Road ng Mansalay dahil sa baha kahapon. Binaha rin ang pinagsibangan 2 road sa bayan ng Nauhan. Naapektuhan din ng low pressure area na dating bagyong Wilma ang Western Visayas, kabilang ang Aklan. Dahil sa malakas na alon, nasira at natambakan ng mga basura ang dalampasigan sa Tangalan. May mga lubak ding nakita sa dalampasigan ng New Washington. Nakaranas naman ng ilang oras na brownout ang Boracay. May panibagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility matapos malusaw o mag-dissipate ang naunang LPA na dating bagyong Wilma. Namataan ng Pag-asa ang bagong sama ng panahon mahigit 100 kilometro timog ng Pag-asa Island sa Palawan. May tsansa itong maging bagyo. Kung sakali mang matuloy, nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, sabi ng Pag-asa. Sa kabila niyan, magpapaulan pa rin ang LPA sa Kalayaan Islands. May 3 iba pang weather systems ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Shear line sa Cordillera, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora at Quezon Province. Hanging amihan naman dito sa Metro Manila, Batanes, Ilocos Region at malaking bahagi ng Central Luzon. Habang easterlies sa Bicol Region at Eastern Visayas. Mas makaaasa ng maayos na panahon ang Mindanao at ilan pang panig ng Kabisayaan. Gayunman, dapat pa rin maging alerto sa posibleng local thunderstorms. Sa ibang balita, arestado sa Kawit, Cavite ang isang security guard na bumaril sa kapwa gwardiya. Sa Cavite City naman, isang barangay tanod ang nasawi matapos masagasaan ng pick-up. Balitang hatid ni EJ Gomez. Isa ang patay sa pang-aararo ng isang pick-up sa 3 sasakyan sa Cavite City. Base sa investigasyon, bumangga ang pick-up sa isang motorsiklo. Hanggang tamaan naman ng motor ang isa pang motor. Nagtuloy-tuloy pa umano ang pick-up sa pag-andar. Hanggang masagasaan ito ang isang nagpapatrolyang tanod. Sinubukang tumakas ng pick-up hanggang bumangga naman ito sa isang minibus. Dead on arrival sa ospital ang nasagasaang tanod na kinilalang si Ismael Bombales. May 6 na iba pang sugatan. Batay sa resulta ng breath analyzer test, positibong nakainom ng alak ang pickup driver. Ang live-in partner ng nasawing biktima humihingi ng hustisya sa pangyayari. Hindi ko maano yung expression na nararamdaman ko. Lalo na ngayon, yung anak ko, baby pa. Bago siya lang yung kasama ko sa bahay. Siya lang yung katuwang ko. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang sospek na nakakonfine sa ospital. Nang dahil umano sa pangbubuli, patay ang isang security guard sa Kawit, Cavite ng barili ng kapwa niya si Q. Ang krimen nangyari sa munisipyo ng Bayan kung saan nagtatrabaho ang dalawa. Base sa investigasyon, magkasabay sa duty ang sospek at biktima. Sinundan daw ng armadong sospek ang biktima at binaril sa ulo. Nadala pa ang biktima sa ospital pero nasawi kalaunan. Arestado ang gwardyang bumaril. Paliwanag niya. Kaya ko binaril yun, sir. Lagi na ako minumura, sir. Tapos, lagi na ako pinapahiya sa mga maraming tao. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang asawa ng biktima. Maharap ang sospek sa reklamong murder. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling nanawagan ng Grupong Manibela kaugnay sa usapin ng prangkisa at iba pang isyo sa transportasyon sa pag-arangkada ng unang araw ng tigil pasada nila. May ulat on the spot si Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Alan? Rapi, nagsimula na rin ang aktibidad ng mga miyembro ng Manibela sa Monumentong Caloocan. Ito'y bahagi ng transport strike ng Manibela. Hindi naman nagdudulot ng pagbibigat ng daloy ng trapiko ang pag-iipon ng grupo. Kaya nakaalalay naman ang mga tauhan ng Caloocan City Police maging ang traffic enforcers sa mga miyembro ng Manibela. Kaninang umaga nagtipon-tipon din ang ilang miyembro ng Manibela sa Philcoa Commonwealth Avenue, Quezon City. Isa ang Philcoa sa 19 na strike centers sa Metro Manila at mga karating probinsya. Kabilang sa mga usapin na igigit ng Manibela ay hindi raw makatwirang demerit point systems na renewal ng mga prangkisa at payola kulsumano ng DOTR at LTFRB.
maapektuhan nila ang kabuhayan ng mga siper habang ang iba ay natatakot sa pagdidikit umano sa kanilang hanay na wala pang pahayag ang DOTR at LTFRB tungkol dyan. Dahil unang araw ng pasok, bagang bumangon at nagtungo sa mga kalsada mga pasahero. Ang ilan sa kanila, kanya-kanyang pwesto para makasakay. Dami rin ng mga pasahero ang aktibidad ng Manibela sa Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque at Alabang Zapote Road sa Las Piñas at sa Marcos Highway sa Marikina City. May pagtitipon-tipon din ng Manibela sa nagtahan sa Maynila. Doon ay inayag ni Manibela President Mar Balbuena ang panawagan na maibalik ang 5 years na prangkisa at makapagrehistro sila. Ayon pa kay Balbuena, nagtutuwa ng LTO at LTFRB sa mga isinasagawang transport strikes. Rafi? Maraming salamat, Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Abiso sa mga commuter, simula ngayong araw, extended ang operating hours ng LRT2 para sa holiday season. 10 p.m. na ang huling biyahe ng LRT2 mula sa Antipolo Station. 10:30 p.m. naman mula sa Recto Station. Sa December 24 o bisperas ng Pasko, mas maikli ang operasyon ng kanilang tren. 8 p.m. ang last trip mula sa Antipolo Station, 8:30 p.m. naman mula sa Recto Station. Sa December 31, bisperas ng bagong taon, 7 p.m. ang huling biyahe ng LRT2 mula sa Antipolo Station habang 7:30 p.m. naman mula sa Recto Station. Babalik ang regular operations ng LRT2 sa January 1, 2026. Mas maikli rin ang operating hours ng MRT3 sa December 24 at 31. 7:45 p.m. ang huling biyahe ng tren mula North Avenue Station, 8:23 naman mula Taft Avenue Station. Sa December 25 at January 1 naman, 6:30 a.m. ang unang biyahe mula sa magkabilang dulo ng linya ng tren. Ang last trip mula sa North Avenue Station ay 10:30 p.m. habang 11:09 p.m. ang mula Taft Avenue Station. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang pasahero matapos sumalpok sa poste ng gate ang sinasakyan niyang multipurpose vehicle sa Bulan, Sorsogon. Chris, may nadabay ba sa insidente? Rafi, 3 pang sakay ng NTV ang sugatan sa insidente. Ayon sa nakasaksi, malakas na kalabog sa kalsada sa barangay Sumagungsong ang narinig nila bago makita ang sasakyan na wasak na ang harapan. Isinugod sa ospital ang mga sugatan matapos rumesponde ang mga otoridad. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa sanhi ng aksidente. 4 naman ang sugatan matapos mahulog sa bangin ng isang truck sa Atimonan, Quezon. Ayon sa investigasyon, nawala ng preno ang truck kaya isa-isang tumalon palabas ang 3 sa mga sakay nito. Sugatan din ang isang rider matapos mahagip ng truck. Ligtas naman ang driver. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya. Sinibak naman sa pwesto ang 5 pulis matapos masangkot umano sa panloob sa isang bahay sa Porac, Pampanga. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok ng ilang lalaki sa isang bahay sa Barangay Santa Cruz. Hindi na nakuha ng kamera ang mga sumunod na tagpo. Ayon sa nag-report na concerned citizen, tinutukan ng mga sospek ng baril ang nakatira sa bahay at saka dinala sa banyo. Pagtaka sa mga sospek, nadiskubre ng pamilya na nawawala ang kanila umanong 14 na milyong pisong cash. Ayon sa direktor ng Regional Office 3, mula Angeles City Police ang 4 na pulis habang sa Zambales Provincial Police Office ang isa pa. Hindi muna sila pinangalanan habang gumugulong ang investigasyon sa reklamo. Wala silang pahayag. Kabilang ang mga ari-arian ng magkapatid na kongresistang sina Eric at Edvic Yap sa bagong pina-freeze ng Court of Appeals ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Edvic Yap. Sabi ni Pangulong Marcos, 280 bank accounts ng magkapatid na Yap at ang 2 kumpanya ang pina-freeze. Kasama rin sa freeze order ang 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 sasakyang panghimpapawid. Dahil daw yan sa kanilang pagkakasangkot sa questionabling flood control projects.
Ayon kay Pangulong Marcos, may mahigit 16 billion pesos na transaksyon ng Silver Wolves Corporation mula 2022 hanggang 2025 na karamihan ay may kaugnayan umano sa flood control projects ng DPWH. Dati nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na may kaugnayan si Congressman Eric Yap sa ilang proyekto sa La Union na ginawa ng Silver Wolves na dati niyang pagmamay-ari. Ayon sa staff ni Congressman Eric Yap, wala pang komento sa ngayon ang kongresista. Si Congressman Edvic Yap naman tumanggap daw ng pera mula sa mga diskaya. Susubukan pa namin siyang kunan ng pahayag at mga nabanggit na kumpanya. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Pinagtulungang i-corner ng pulisya ang SUV na yan na naka-hit and run sa isang tricycle sa General Santos City. Ayon sa investigasyon, tumakas ang suspect matapos tutukan ng pellet gun ang driver ng tricycle. Rumisponde ang pulisya matapos magsumbong ang biktima. Na-recover sa loob ng sasakyan ang ginamit na pellet gun ng suspect. Posible siyang maharap sa reklamong grave threat at reckless imprudence resulting in damage to property ang suspect. Sinusubukan pa siyang kunan ng pahayag.